Parang may na yung mga ilaw ko mga par. Ngayong gabi ay umakyat na naman ako sa kagubatan na dito magcamping na naman tayo. Pero parang mali ang napistuhan ko kasi halos maglabas ang kaluluwa ko sa takot nito. Kaya ito nga, habang natutulog ako, pakiramdam ko parang may magdumog sa akin dito. Pero inabot pa rin ako hanggang umaga sa pagcamping ko sa gubat na to. Ang sarap dito mga par, lalo na matulog dito sa gubat. Yung ulan mga paro, kita yung mga par, parang papunta ng ulan sa akin. Kaya ito na, nagbiyahe na ako papunta sa bundok kung saan ako magcamping. Dito naranasan ko pa ang mahirap na daanan dahil sa batuhan ang kalsadang ito. Yung, alam mo yung bundok na sa Mataan? Alam mo yung bundok sa Mataan? Sa Mataan, mag-camping kasi ako doon, alam mo? Oo. Saan banda yun? Doon. Sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu? Okay, salamat bro ah. Sa pagbiyahe ko pa lang ay naramdaman ko na ang takot papunta sa bundok ito dahil madilim ang bawat paligid nito, halos wala akong makita. At ito pa nga, motor lang ginamit ko dahil hindi makapasok sa sasakyan dito dahil sa mahirap ang daanan. Pagdating ko dito sa kagubatan, grabe katahimik ang lugar na to. Mga ibon lang ang marinig mo. At dito may ilang binaba ko na magamit ko sa motor para i-sit up natin ito mamaya. Nababa ko na ang magamit sa pagcamping at dito hahanap na naman tayo, mapagtayuan natin ng tent. Yun mga par, nakababa na natin yung ating mga gamit mga par. Hanap ako ngayon ng mapagkabitan ng tent mga par. Dito na siguro mga par. Yun mga par, nakita na ako na feeling dito tayo mga parang tayo ng tent. Laki ng butas dito mga par, dito sa gilid ng tent ko. At ito na, inumpisahan ko na ang pagtayo ng tent kasi papalamig na ang panahon nito. Yun mga par, tapos na natin yung tent mga par. Pagmasdan nyo po ang paligid nito, napakadilim. Pili ko nga dito katapusan ko na ang pagkakataong ito. Pero dahil sa malakas ang loob ko, pinagpatuloy ko pa rin ang pagcamping sa gubat na to. Tapos na yung pagtayo lahat ng prepare ko na mga para.
Ready na tayo magcamping dito sa gubat na to. Malamig dito mga par. Parang masama yung panahon. Kaya itong pagpo. Dito lang yung motor ko mga par. Iwan ko lang dito. Nilagyan na rin ako nitong dalawang ilaw mga par. Nagdala pala ako mga par ng heavy duty na flashlight. Yung pang malayuan to mga par. Ay mga par. Kahit malayo kita-kita niya. Dito pala ako banda mga par sa ano, gilid ng kalsada. Papasok doon sa taas. Nagtambay muna ako ng mga ilang minuto. May ilang kakapin na tayo dahil sa malamig sa lugar na to. Par, may ay kape na tayo mga par kasi malamig dito sa gubat na ito mga par. Dito ako nagdala ng baso mga par kasi nakamotor lang ako mga par. Hirap masyadong puno na. Kape muna tayo mga par bago pa ako lamigin dito sa gubat na ito. Sa pagkakataong ito parang may napansin ako na may tumawid sa unahan. Hindi ko na lang ito inintindi kasi dagdag takot pa to sa akin. Mamaya mga pare pakita akong paligid nito. Nataas ang puno. Yan mga paro, grabe taas ang puno. Dito sila ng puno mga pare. Tahimik dito mga pare. Yung marinig mo lang dito mga pare, yung huni ng mga hayop. Nakakatayo din ng balahibo mga pare kasi ako lang talaga mag-isa dito sa gubat na to. Nagsindi na ako ng pambugaw sa lamok kasi palalim na ang gabi nito. Parami na rin ang lamok nito. Yun mga par, bago ako magpahinga mga par, paglibot-libot muna ako dito sa paligid mga par at pakita ko na rin ang paligid nito mga par. Yung tataas ng pine tree dito mga par. Bago ako magpahinga, libutin ko muna ang bawat paligid nito. Baka kasi may nagmamasid na sa akin habang natutulog ako. Hindi may palaka mo pa. Yan mga palo. Libot-libot muna ako mga par bago ko. Grabe pula na ano mga paro. Pula na puno. Katakot yung puno na yun. Pula. Yung mga paro. Malayo na ako sa tent. Dito palayo na ako sa tent. Tapos marami ako nakitang iskinita na tila bagang hayop lang ang dumadaan dito. Dito nakakatayo na balibo mga paro. May butas na pwede kasukan ng tao. Maliit lang. Oo, kulay pula. Yung party dito. Balik na tayo mga par, tumatay ng balibo dito. Saka yung mga par, grabe kakitid na kasada niya. Pero yung pinaglunggaan tong lugar na to. Pasukin natin itong kalsadang madilim na ito mga par. Ano kaya ito dito? Nagki-curious talaga ako sa lugar nito mga par. Ang dami iskinita.
At dito may nakita din ako ng isang malaking butas na tila kriba pa ito. Tama lang makapasok ng tao. May nakita akong bulaklak din. Ang gandang bulaklak mga par. At dito may nakita ako isang bulaklak, maganda sa paningin ito at babango pa. Na tila bagang hinilipitas ako sa pagkakataong ito. Bango, parang rosas. Sabi ka bango. Ano klaseng ito, ramen ito. Iwanan natin mga par, baka may putas ako dito. Kaya naman iniwanan ko na ito, baka ano pang mangyari sa akin dito, at bumalik na ako sa akin tent. Mga par, balik na sa tent mga par, baka wala ng gamit. Sabi, lahawak mga par. Pasada ito mga par. Yung binistuhan ko, pero doon palit ng palit yan. Katakot yung suran mga par. Ayan o. Ito po natin mga par. Maliit lang. Antok na mga par. Tulog na tayo mga par. Kita paano maka-iglip-iglip na lang tayo ba? Dito nag-prepare na ako para matulog muna tayo ng mga ilang oras. At ito na ang sumunod na nangyari. Okay, dito. Tulog tayo mga par. Wow, sarap matulog dito mga par. Takot yung nari ko kanina. Baka maglapit sa akin dito mamaya mga par. Delikado ako dito. Hindi ko may paliwanag kung anong klaseng tunog yun mga par. At ito na ang sumunod na nangyari. Bigla ako nakagising nito na parang may naglalakad sa labas ng tent ko. At mayroon pa akong narinig na kakaibang tunog sa labas nito. Halos hindi ako makagalaw sa pagkakataong ito. Gusto ko mang kumilos pero hindi ko magawa. May lumalapit sa akin mga par. Yan naman pinapakiramdaman ko sa labas kung ano narinig ko, pero sa pagkakataong ito, handa na ako makipaglaban. Mga par, may na yung mga ilaw ko mga par. May na mga par.
Pero pinabayaan ko na lang ito at natulog na lang ako uli. At ito na, lumampas na ang kalagitnaan ng gabi. Bumalik na naman ang nagpaparamdam sa akin kanina. Ay, pinagsisit mga par. Tayo balahibo mga par. Grabe ka tingin sa labas mga par. Kaya naman gigil na ako sa takot nito. Gusto ko na makipaglaban sa pagkakataong ito. Bumigla ako labas pero wala akong nakita. Sa malayo ko na lang ito narinig ang kakaibang tunog sa gubat na to. Takot mga par, may naramdaman talaga akong kakaiba mga par. Mga par, may gukok naman mga par. 3 beses ko na narinig yan. Lagi na yung isa ngayon, nag-ulit na naman yung gukok. Narinig yung mga par. Ang lakas masyado mga par. At ito nga, meron ako narinig na gukgok. Pero malayo ito sa pinagkampingan ko. Sa totoo lang, kanina ko pa ito narinig. May nanay ang mga ilaw ko mga par. Lupat na lahat. Kaya ito, hindi na ako natulog. Pinapakiramdaman ko na lang kung anong lalapit sa akin sa gubat na to. Dito, nagkape na lang ako dahil hindi na rin ako makatulog. Hintayin ko na lang ang pagsapit ng umaga dahil alas 2:30 na rin na madaling araw. Grabe kalamig dito mga par. Hintayin ko na lang yung pagsapit ng umaga mga par. Kape-kape muna tayo. Tulog-tulog na rin tayo kaya ng mga par. Gulat pa ako mga par, kala ko may nakatuwad dun sa unahan. Parang bato lang yata yan. Parang may nakatuwad. Nakakatay din ang balahibo mga par.
Sumapit na ang alas 4:30 ng madaling araw. Malapit ang mag-umaga ito. Pero meron akong narinig na kakaibang tunog na tila bagang wakwak ito. 4:30 AM na mga par. Mga par. Pakinggan niyo mga par. Naglakas loob ako, pinuntahan ko to kung saan banda ang tumutunog. Kakaibang tunog na to, marinig mo sa malayo, marinig mo rin sa malapit. Feel ko dito, huwak-wak ito, o tik-tik sa amin ito. Bisibihin lang, masamang nilalang ito. Puntahan natin mga par. Para na to. Wait, mapasok lang. Tapos ito pa ang kakaiba, hindi agad gumana ang flashlight ko. Ilok yung na. Binas ka, mahina na. Grabe, narinig yung tunog ng mga par. Narinig yung mga par. Grabe. Tatlong pirasong narinig yung iba-ibang klaseng tunog mga par. Ngayon lang nakarinig na gano'n. Malayo na mga par, malayo na. Malayo na mga par. Grabe kahina na parang may ilaw ko. Narinig mo mga par. Ano yun mga par? May lumipad mga par, grabing kalakas masyado. Kalayo na ako sa tent mga par. At bigla namatay ang ilaw ko, kaya grabe kadilim. Sa pagkakataong ito, takot na ako. Grabe kalayo ko sa tent. Ano? Mga par, grabe kadilim dito mga par. Maya din ay bumalik na rin ang ilaw. Iba talagang gravity pag masamang nilalang ang kalaban mo. Ay, pagliwanag at buhod mga par. Hinayaan ko na lang ito at bumalik na ako sa tent. Hintayin ko na lang ang pagsapit ng umaga nito. Bigla na nagdita yung buwan yan. Ay, salamat mga par. Nakaraos na naman tayo sa gubat mga par. Umaga ng mga paro. Sumapit na ang umaga na pinakahihintay ko at nagpapasalamat ako sa aking sarili kahit na mahirap magkamping sa kagubatang ito ay walang nangyari sa aking masama. Ay, salamat mga par.
may kunti maghintay pa tayo ng talagang liwanag ng gusto. Lubat mo lahat yung ilaw natin. Sabi, ang sarap dito mga par, lalo na matulog dito sa gubat. Kaya ngayon mga par, ligpit na tayo mga par para hindi tayo abutan talaga ng maaga. Kasi parang yung ulan mga paro, kita yung mga par, parang papunta ng ulan sa akin. Okay na, lagay na natin doon sa motor mga para kuhain ko yung motor. Tapos na tayo mag-fit mga par. Gawin na tayo mga par kasi grabe, umagang-maga na mga par. Kita yung bundok na yung mga par yan. Ituro ko, grabe yung taas yan mga par. Ayun, kasing taas ng mga puno na ito mga par. Mga puno na ito. Grabe mga par. Nagkapasalamat nga pala ulit ako mga par sa suporta niyo po sa aking explore dito at saka pagkamping ko sa gubat na ito mga par. Kaya hanggang dito na lang mga par. Maraming salamat talaga sa suporta po ninyo. Sana po patuloy niyo akong suportahan. Ingat kayo mga par.